911, ano ang iyong emergency? May nangi-stalk sa akin. Ini-stalk? Oo, kinulo ko na ang aking sarili sa loob ng aking bahay at hindi ako lumalabas. Papatayin niya ako. Sino? Isa sa aking mga estudyante. Hinahunting niya ako. Nakatayo siya sa tapat ng aking gate at naghihintay. Nakasuot siya ng mask pero alam ko na siya yun. Wala naman akong kilala na merong ganung nakakatakot na aura. Iyong estudyante? Oo, isa akong guro sa... Estudyante ko siya sa isa kong klase. Okay. Ilang taon ang lalaking to? 13. 13? Oo. Alam kong parang hindi ka panipaniwala. At alam ko kung gaano ako kamukhang tanga. Dahil natatakot ang isang tulad ko na matanda na sa isang teenager. Pero... Ma'am, kumalma ka. Pwede mo bang sabihin ang iyong address? Okay. Papunta na mga pulis dyan. Nasaan parte ka ng iyong bahay? Sa kwarto. Pinapanood ko siya sa pagitan ng aking mga kortina. Gano'n na siya katagal dyan? Mga 30 minutes na. At hindi siya umaalis sa kanyang posisyon? Oo, hindi siya umaalis doon. At meron siyang suot na mask? Oo, isang plain na puting mask. Tulad ng sa The Phantom of the Opera. Pero yung sa kanya, natatakpan ng buong muka. Sigurado ka ba na siya yun? Oo, sigurado ako. Okay ma'am, huwag kang aalis sa kinalalagyan mo. Meron pa bang ibang bagay na kapansin-pansin sa kanya? Masasabi mo ba kung meron siyang dalang kahit na anong armas? Mukhang wala siyang dala pero maaaring tinatago niya ito sa ilalim ng kanyang jacket. Sobrang laki ng suot ng jacket para sa kanya. Para siya nakalutang dito. Oh, paano kung patayin niya ang mga pulis bago pa sila makarating sa akin? Huwag kang mag-alala ma'am. Diyan ka lang at huwag mong ibababa ang telepono. Baka nagtatago siya ng baril sa ilalim ng kanyang jacket. Baka may dala siyang 10 baril. Walang imposible para sa lalaking ito. Nahumaling siya sa akin at nagkaroon siya ng madilim na pagnanasa sa akin. Ilang buwan na niya akong ginugulo. Anong ibig mong sabihin? Isa siyang baliw. Parang may gusto siya sa akin. Na-imagine mo ba? Parang na niya akong nanay. Isa na akong nanay. Mas bata lang ng 1 taong kesa dyan kay Jared ang panganay kong anak. Jared? Yan ba ang pangalan ng lalaki? Oo. Ma'am, mag-isa ka lang ba sa iyong bahay? Oo. Kaya nga nagpunta si Jared ngayon. Alam niya na mag-isa lang ako. Alam niya? Lagi niya akong minamasid. Sigurado ako. Ilang buwan na siya nag-iiwan ng bulaklak sa aking mesa na merong nakasulat na mahahalay na salita. At sinusundan niya ako sa school gamit ang kanyang bike. Nalaman niya kung saan ako nakatira at pinangako niyang maghihiganti siya noong tinanggihan ko siya. Tinanggihan? Inaabangan niya ako sa parking lot ng mga guro isang gabi. Meron siyang dalang kutsilyo at 1 dosenang pulang rosas. Nilagay niya sa aking kamay ang mga bulaklat at sinabi niyang mahal niya ako at naniniwala siyang para kami sa isa't isa. Sabi niya handa niyang iwan ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay para lang magkasama kami at kailangan kong gawin din yun. Tapos? Sinabi ko sa kanya na hindi ko iyon gagawin. Sinabi ko rin sa kanya na isa yung kahibangan at pinaalis ko siya. Bigla niya akong sinugod at tinutukan ng kutsilyo sa aking lalamunan. Akala ko papatayin na niya ako pero may dumaan na sasakyan ng pulis at natakot si Jared. Nawala siya sa dilim. Napaupo ako sa sahig at umiyak ng halos 30 minuto. At noong nahimasmasan na ako, nagpunta na ako sa aking kotse at umalis. Aha. Nireport mo ba ang insidenteng ito? Hindi. Hindi ko ito nireport. Ano nga bang nasa isip ko? Bakit hindi mo nireport ang nangyari? Natakot ako at in denial. Ayaw kong harapin ang katotohanan. Noong sumunod na araw, may bagong sulat na nakalagay sa aking mesa. Ang sabi doon ay, magsisisi ka, Mrs. Pahihirapan kita hanggang sa magpakaawa ka sa akin. Pagkatapos, at ngayon, nakatayo lang siya sa tapat ng aking bahay. May suot na mask at nakatitig sa bintana ng aking kwarto. Alam niya nakikita ko siya. Alam niyang tinitignan ko siya. Nandiyan na sila. Pulis na ang bahala dito, ma'am. Sa ngayon, huwag kang aalis dyan at antayin mo ang sasabihin ng mga pulis. Nakikita ko na sila. Nakikita ko ang cruisers. Oh. Oh, hindi! Ano nangyari? Naglabas siya ng baril. Naglabas ng baril si Jared.
Tinutok niya ito sa mga pulis. Paparilin niya ang mga ito. Kumalma ka lang, ma'am. Paano ako kakalma? Papatayin niya ang mga pulis at pagkatapos ay